Mula kay Philippines Trending News, kakapasok lang. PBBM, buong mundo umalarma o nakaalarma na. No? Pinulbos ang China. Di aatrasan West Philippine Sea, binawi Pinas, USA, mga kapatid. So yan ang title ng ating papanoorin. No? Kamakailan lang mga tol, si Xi Jinping ay nagsalita. No? At pinaghahanda niya ang kanyang militar, no? Para sa conflict daw. Military conflict, no, sa karagatan. At nabalitaan nga natin mga tol, ang pinaghahandaan nila ay etong India at ang USA, mga tol. Pero syempre, alam naman natin na may problema rin sila dito sa Pilipinas, no? At alam naman natin ang ating AFP, ang ating kasandaluhan, ay hindi aatrasan yan, mga kapatid, no? So yun ang ating panonoorin, bibigyan ng reaction video ngayong araw na ito, mga tol. Pero syempre yan, bago natin to simulan, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News. At sana kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng komentaryo, reaksyon sa mga ganitong klaseng video, mga kapatid, na may kinalaman sa ating soberanya, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga ganito tayong klaseng reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Sa iba pang mga balita, nagpaabot ng pagkikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi dahil yan sa pag-atake ng rebeldeng Houthi sa kanilang barko habang naglalakbay ito sa Red Sea sa Gulf of Aden. Sinabi na siniguro naman ng punong ehekutibo na ginagawa na ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para maiuwi nga itong labi ng dalawang Pinoy seafarers sa naturang bansa o dito sa ating bansa. Iniulat din ng Pangulong Marcos itong 13 surviving Filipino seafarers na ligtas na at kasulukuyan nga itong nasa Djibouti at tinutulungan ng Philippine Embassy nga sa Cairo upang iligtas makauwi ang mga ito pabalik ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Samantala, inaasahan na rin ng Pangulo ito namang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang Department of Health na magbigay ng kaukulang tulong sa mga apektadong seafarers at maging sa kanilang mga pamilya. Inatasan din ng Presidente ang Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga biktima. Ang Barbados flag bulk carrier MV True Confidence ay patungo nga sana sa Jeddah at Agaba mula China na may dalang steel products at mga trucks nang sila ay atakihin nga ng Houthi rebels. Grabe, no? Unang-una, mga kapatid, no, alam natin may nangyayari ngayong gera doon, no? So ayaw natin pakialaman na sila, mga kapatid, kasi malayo naman sa bansa natin. Pero tignan mo tong mga kapatid, no, bilang alam mo yun, pagpapakita ng pagtuligsa nila sa kanilang kalaban, nadadamay, mga tol, pati mga walang kinalaman. Well, ganun naman talaga kapag labanan, di ba? Pero ito, malayo na to eh. Di ba? Biruin mo, pinuntiryan nila to, saka itong mga to, naghahanap buhay. Kawawa naman yung mga pamilya nila, mga kapatid, no? Tuloy natin. Sana talaga matigil na yung mga kaguluhan dito sa daigdig, no? Pero alam naman natin hindi mangyayari yon dahil yan talaga ang nakatadhana, yan talaga nakalagay sa propesiya, mga tol, bago dumating ang kawakasan, di ba? Pero nakakalungkot pa rin. Sa 15 mga Filipino crew members ang sakay ng nasabing merchant vessels. Nakiusap si Pangulong Marcos sa tapusin na itong gera at irespeto ang principle na freedom of navigation. Binigyan din ng punong ehekutibo na fully committed ang gobyerno na siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino seafarers at overseas Philippine workers na apektado sa nasabing rehiyon. Samantala, nagpahayag ng kahandaang lumaban nga itong mayorya ng mga Pilipino sakaling sumiklab itong sigalot sa dayuhang kalaban batayan sa isinagawang survey ng Octa Research. Batay sa tugon ng masa survey na kinumisyon nga ng Armed Forces of the Philippines noong Disyembre ng nakaraang taon, sa 1,200 na respondents, lumalabas na 77% tatlo mula sa apat na Pilipino ang handang lumaban para sa ating bansa. Sa Mindanao, ang may pinakamataas na bilang nasa 84%, habang pinakamababa naman sa Visayas na nasa 62%. Pagdating naman sa rehiyon, ang mga respondents na sa Davao Region at Caraga ang nanguna naman sa nasa 96% at sinundan nito ng Soxargen na nasa 95%. Mas maraming nasa hustong gulang na Pilipino sa urban area, so 80% yan ang handang lumaban kumpara sa mga nasa kanayunan o katumbasyan ng 73%. Actually, ito, mga kapatid, ginawa pa to noong Disyembre. Pero kung ngayon nila gagawin yan, baka mas marami pang mga Pilipino, mga tol, kasi ngayon, no, Marso, mas lalo silang naging malala, mga kapatid, no. Wala namang ibang dayuhan tayong tinutukoy dito. Alam na natin kung sino eh.
Kanino ba tayo nagkakaproblema ngayon mga tol? Ito Disyembre pa 'to, pero alam naman natin marami ding nangyari sa nakaraan, mga kaganapan sa nakaraan. Pero kung ngayon baka madagdagan pa 'yan mga tol, 'di ba? At saka siyempre mga kapatid 'no, open na lahat eh. Kahit sa social media, sa mga mainstream media, kahit sa international media mga tol, nasasaksihan natin. 'Di ba nasasaksihan nila kung ano ang ginagawa nitong dayuhang bansang 'to. Bukod sa kinukuha nila yung ng mga natural resources ng Philippines, 'di ba? Pinapaalis nila yung ating mga Navy diyan, yung ating mga mamamayang Pilipino na nandiyan na naghahanap buhay lang din. Talagang sinasakop nila mga tol. Kaya kailangan talaga bawat Pilipino manindigan no sa ating karapatan at handa nating ipaglaban mga kapatid kung ano talaga yung sa atin. Hindi man sa dahas, no, hindi natin kailangan yon. Pero yung tipong manindigan ka lang at sa puso't salita mo, di ba? Yun ang kailangan nating lahat magkaisa. Bagamat mayorya ng parehong lalaki at babaeng Pilipinong respondent ay positibong tumugon, mas madami sa mga lalaki ang handang ipaglaban ng bansa kaysa sa mga kababaihan na mayroong 72%. Isinagawa ang naturang survey noong Disyembre 10 hanggang 14 ng nakaraang taon matapos ang pamubumbangan ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungo noon sa Scarborough Shoal. Yan o, di ba? Disyembre pa yan. Ngayon, mas matindi ngayon ang ginagawa nila mga tol. Sa sumunod na araw, Disyembre 10, binombahan ng CCG o China Coast Guard ang barko ng Pilipinas habang nagsagawa nga ng regular rotation at resupply mission diyan sa may bahagi ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Lula noon si Armed Forces of the Philippine Chief General Romeo Browner Jr. na isa sa resupply boat na Unisa May 1 na binangga nga ng barko ng China Coast Guard. Okay, eto na. Pag-usapan po natin itong tumitindi ng banggaan po ng Pilipinas at China na tila baga posible pong humantong sa mas malalang sitwasyon, digmaan or ano ba? Ito ang balita ngayon mga sangkay. Hindi daw po aatrasan. Hindi aatrasan ng Pilipinas ng puwersa ng ating bansa itong ginagawa ngayon ng China. Nananakit na po ang China eh. 'Di ba? So, ngayon ito yung balita mga sangkay. Tingnan po. Mga kapatid, huwag kayong mawawalan ng tiwala no sa ating AFP, sa ating Navy. Alam niyo na mga tol, ang karakas ng mga yan, subok na yan mga tol. No, at saka dugong Pinoy yan eh. Alam naman natin mga tol ang dugong Pilipino kahit nung unang panahon pa, 'di ba? Comment ka nga sa baba, ikaw ba may tiwala ka sa AFP natin? May tiwala ka ba sa sandatahan natin mga tol? Na kahit na ano man ang mangyari, hindi aatras ang mga yan mga tol at ipaglalaban nila ang ating bansang Pilipinas. No? Comment ka sa baba. Gusto ko makita ang iyong komento at iyong saloobin. Po natin. Okay naman yung mga tropa. Pagdating dito, nila namin sa hospital, chinek up sila. Okay, yung tinutukoy niya yung mga tropa, mga sangkay na nasaktan sa ginawa po ng China. Yung isang sugat, medyo malalim, kaya tinahe. Pero yung iba naman, dressing and bandage lang, okay na sila. Good, fit to go back to work. Walang problema. Okay. So, nakaraan, mga sangkay, nagkaroon nga po ng isang malaking banggaan. Okay? At itong China, mas lalo pong tumitindi ngayon ang kanilang ginagawa sa Pilipinas. Talagang ginigit-git na po nila ang mga Pilipinong nagbabantay doon sa West Philippine Sea. Ultimo yung mga nagpapatrolya o naghahatid mga sangkay ng mga supply sa ating mga tropa, kanila na pong hinaharas ngayon. So, hindi na po ito magandang tingnan. At mismo ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ay nag-aalala na. Maging yung mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, kagaya ng France, ay nagsalita na rin po laban sa China. Naghahanda na ulit ang mga tauhan ng Philippine Navy para sumabak sa panibagong resupply mission na ihahanda ng pamahalaan para muling maghatid ang mga pagkain at iba pang gagamitan sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, ang hepe ng Western Command, tuloy ang kanilang resupply mission dahil isa ito sa mga utos ng Pangulo. Tuloy! So, hindi po sila sinumpaan nila yan di ba? Pinaano nila yan. Kumbaga, sinumpaang tungkulin nila yan mga tol. At saka yung pag-atras, yung pagpapatigil ng resupply mission, nangangahulugan lang din yun mga tol na pagkatalo di ba? Na pagsuko na ba't nila gagawin yun? Alam naman natin mga tol, itong AFP, talagang hindi aatras yan, di ba? Sa mga labanan na nangyari na dati sa Mindanao, mga tol, at nangyayari pa rin, di ba? Nakikita natin kung gaano talaga sila
kadesidido. Dahil isa ito sa mga utos ng Pangulo. Tuloy. So hindi po sila magpapaantala mga sangkay sa ginawa po ng China. Kasi ang tingin ko talaga dito, kaya ginagawa ito ng China para po sindakin tayo. Talagang gusto nilang iparamdam sa atin na mas nakalalamang sila pagdating sa puwersa dyan sa West Philippine Sea. Yun po yung kanilang ginagawa. At syempre bilang Pilipino, hindi naman po pwede mga sangkay na magpapadaig tayo sa ginagawa ng China. Siyempre. Kailangan po mag-take ng action dito ang Pilipinas against Chinese vessels or mga Coast Guard nila na nagkalat dyan sa ating teritoryo. Sinisigurado namin na hindi titigil ang pagdating ng kailangang mga pagkain, tubig, fuel, and other basic necessities dun sa mga tropa. Kasi ang order sa atin ng Pangulo is we stay there. BRP Sierra Madre will stay. So yun daw po ang utos sa kanila ng presidente ng Pilipinas. Okay, yung BRP Sierra. Yun po yung inahatiran po mga sangkay ng mga supply. Pagkain o kung ano-ano pa mga sangkay na supply. Buti na lang no si BBM ang ating presidente ngayon mga tol. Kung iba-iba yan ako, ano kaya sitwasyon natin ngayon mga tol no? Siguro wala tayong nababalitaan ulit lalo na kung pro-China ang presidente natin mga tol. Wala tayong nababalitaan na ganyan, tropa natin sila bakit nila tayo haharasin, di ba? Kaya nga sabi dati ni Senator Robin, naalala ninyo doon sa Senate hearing, 6 na taon. 6 na taon, wala namang ganyan, di ba? Sumama pa nga daw siya sa resupply mission mga tol eh. Di ba? Sumama pa nga daw siya, nagbangga nga lang daw sila eh. Di ba? Ngayon, ang hamon ng taong bayan, gawin mo ngayon yan, Senator. Di ba? Gawin mo ngayon yan. Alright, so patuloy na natin to mga tol. Panoorin mo nyo lang yan kay Sangkay Janjan itong video na to. Ito binigyan lang naman natin ng reaction yung mga ilang punto. No? Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, bilang Pilipino, ikaw, naniniwala ka ba at sa tingin mo ba ay kakayanin ng AFP natin itong China mga tol? No? Ano sa tingin mo? Nagtitiwala ka ba sa kanilang kakayanan? Comment mo sa baba. Yun. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.